Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Marta. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Palawan. Alas 4 pa lamang na madaling araw ay nag-uumpisa ng maglakad palabas ng bundok ang dalagang si Marta. Alas 6 ay nagtatrabaho na ito bilang katulong sa tahanan ng maimpluwensyang pamilya sa bayan. Sa ilang taong pamamasukan, masasabing maswerte naman si Marta dahil mabait ang mga amo at sapat ang buwan ng pasweldo. Sa maghapong pagtatrabaho, kahit papano'y nakakaramdam si Marta ng pagod. Ngunit halos hindi na ito nakakapagpahinga dahil kailangan pang asikasuhin ng dalaga ang paralisadong ama. Dagdag pa ni Marta, kailangan din niyang asikasuhin ang kapatid na 7 taong gulang pa lamang. Diyos ko po, Hesukristo, bigyan niyo po ako ng sapat na lakas para kayanin ko ang lahat. Panalangin ni Marta, sabay buntong hininga. Bagamat madilim nang nakakauwi dahil malayo ang nilalakad, araw-araw naman itong sinasalubong ng bunsong kapatid na si Naldo. Kahit na anong pagod ang nararamdaman, napapangiti na lamang ito habang yakap ang kapatid. Pagkapasok ng tahanan, kaagad na niyang pinapakain ang bunsong kapatid. At pagkatapos, papaliguan naman ng amang maghapong nakahiga. Tuwing pinapakain ang ama, ikinikwento ng dalaga ang araw-araw na nangyayari sa trabaho. Wala mang makuhang sagot, ngunit ito na lamang ang paraan para maipakita sa ama ang pagmamahal. Ganito umiikot ang mundo ni Marta. Sa loob ng 5 taon, wala namang reklamo ang dalaga dahil siya na lamang ang maaasahan ng ama. Isang araw, matapos ang trabaho habang naglalakad pauwi, napalingon ito nang marinig ang isang malalim na boses. Bukas, dalhin mo ang tatay mo sa kabilang barangay. Magkita tayo sa harap ng paaralan. Alas 6 na umaga. Aantayin ko kayo. Mag-iingat ka, Marta. Wika ng hindi kilalang lalaki. Nakita niya ang figura nito. May katangkaran. Makisig ang pangangatawan. Ngunit hindi gaanong nasilayan ni Marta ang muka. Dahil sa bahagyang natatabunan ito na mahaba at kulot na buhok. Hindi naman malaman ng dalaga ang mararamdaman dahil napaka-misteryoso ng lalaki. Ngunit nais talaga ng dalaga na gumaling ang ama. Sa loob ng ilang taong araw-araw na nasisilayan, may ibang kamag-anak na nagsasabi sa kanya na antayin na lamang ang kamatayan ng ama. Dagdag pa ng mga kaanak, wala na itong pag-asang gumaling. Ngunit marin itong kinontra ng dalaga. Ayon sa kanya, wala namang imposible, lalo na kung gugustuhin ito ng Diyos. Kaya naman, nabigyan ng pag-asa si Marta nang marinig ang boses. Bagamat hindi lubos nakakilala ang misteryosong lalaki, sa loob ng dalaga, pupunta ito sa sinabing tagpuan dahil wala namang mawawala kung susubukan muling ipagamot ang sakit. Bago pa man makarating ng tahanan, dumaan ito sa kapitbahay para makiusap na isakay sila sa kalabaw pababa ng bundok kinabukasan.
Hindi naman nagdalawang isip pa ang mga ito dahil batid nila ang kalagayan ni Mang Rocco. Pagka-uwi ng tahanan, kaagad siyang naupo sa tabi ng ama. Tay, bukas po maaga tayong bababa ng bundok. Kaya maaga po kayong gumising Baka ito na yun, Tay. Ito na yung matagal nating hinihiling sa Diyos na magamot kayo. Wika ni Marta. Bakas sa mukha ng ama ang tuwa at may mga luhang dumadaloy sa mga mata. Kaya hindi rin napigilan ng dalaga ang maluha. Buong gabi na walang humpay sa pagbigkas ng mga panalangin si Marta. Hindi na rin magawa pang makatulog ng maayos dahil naghahalo ang pag-asa at kaba. Paulit-ulit mang inaalala ang nakitang lalaki. Ngunit hindi talaga mamukaan ni Marta kung sino ito. Hindi nagtagal. Kumatok na ang kapitbahay dahilan para bumangon ang dalaga. Kaagad inasikaso ang ama. Samantala, naiwan naman si Naldo sa tahanan. Ngunit bago pa man umalis, naipagluto na ito ni Marta ng makakain. Eksaktong 6:00 ng umaga, nakarating na ang mag-ama sa harap ng paaralan. Dito nila naabutan ang naghihintay na lalaki. Magandang umaga, Mang Rocco. Halina kayo. Nag-aantay na ang inimbitahan kong manggagamot. Bungad ng lalaki. Napakunot naman ang noo ni Marta dahil tila kilala nito ang ama. Hindi na lamang kumibo pa ang dalaga. Kada tatanungin niya ang lalaki, hindi naman ito nagsasalita. Samantala, mabilisang itinali ng kaharap na lalaki ang mahabang buhok, kaya nakita niya ang mukha ng lalaki. Ayon sa dalaga, ang kalahating mukha nito ay nababalot ng malaking itim na balat. Bukod dito, wala namang iba pang kakaiba sa lalaki. Matapos yun, agarang binuhat ng lalaki ang paralisadong ama. Dito ay nag-umpisa ng maglakad ang tatlo papunta sa likod ng paaralan. Habang binabagtas ang daan, hindi naman maiwasang mapatitig ni Marta sa paligid dahil napakasukal ng daan. Lahat ng madadaan ng puno ay may nakaukit na imahe ng sungay ng kalabaw. Matapos ang halos kalahating oras na paglalakad, nagawi na sila sa isang tahanan. Meron itong napakataas na bubong. Ang sukat ay may kukumpara sa 2 palapag na normal na tahanan. Nang makapasok ang tatlo, dito nakaramdam ng takot si Marta. Dahil may isang napakalaking bilog sa may bungad ng pinto na binubuo ng pula at itim na kandila. Iwasan mong makapasok sa bilog na yan. Mahigpit kong ipinapayo sa'yo na huwag kang magsasalita hanggat hindi ka tinatanong. Wika ng lalaki. Hindi pa rin malaman ni Marta ang pangalan ng tao. Napatango na lamang ito. Napaupo sa sulok habang pinagmamasdan ng ama na dahan-dahang inihiga ng lalaki sa loob ng nakapabilog na mga kandila. Hindi nagtagal, may matandang lalaki na lumabas galing sa silid. Tinitigan ito si Marta. Napayuko na lamang ito sa nararamdamang takot. Diretso namang pinuntahan ng matanda si Mang Rocco. Hinawakan ang kaliwang kamay. Meron itong binulong sa ama at nawala ng malay. Napatayo na lamang ang dalaga dahil sa pag-aalala. Ngunit sumenyas ang lalaki na wag lalapit. Habang patuloy sa pag-oorasyon ang matanda,
biglang namatay ang lahat ng sindi ng kandila. Purong itim na lamang ang tanging nakikita ni Marta. Naririnig ang bulong na matanda na hindi naman niya maintindihan. Nang mga oras na yon, hindi na mapakali ang dalaga. Ngunit hindi rin naman magawang magsalita dahil mahigpit siyang pinagbabawalan. Maya-maya pa, nagwika ang matandang manggagamot na buksan ang pinto. Pagkabukas nito, nasilayan ni Marta ang ama na maayos nang nakakatayo. Ganun na lamang ang pagkagulat ng dalaga, kaya halos hindi na ito mapakurap. Diretso namang pumunta ang matandang manggagamot sa silid. Samantalang yung lalaki naman, lumapit ito kay Marta. Alam ko, Marta, na hindi mo pa lubos na naiintindihan kung bakit ko kayo kilalang magama. Ngunit darating din ang tamang panahon para doon. Kung sakali mang kailanganin mo ulit ang tulong ko, hanapin mo lang ako. Gabay. Gabay ang pangalan ko. Sige na. Maaari mo nang iuwi ang tatay mo. Wika ni Gabay. Kaagad namang nilapitan ng dalaga ang ama. Inakay ito palabas ng tahanan. Bago pa man tuluyang makalayo, nag-abot ito ng pasasalamat kay Gabay. Habang naglalakad ang mag-ama, hindi pa rin makapaniwala si Marta. Dahil matuwid na itong nakakapaglakad at nakakagalaw. Ngunit hindi pa rin ito makapagsalita na tila wala pa sa wisyo. Ipinagpalagay na lang ni Marta na baka pagdating sa tahanan, tsaka lamang magsasalita ang ama matapos makapagpahinga. Nang mga oras na yon, labis ang pasasalamat ni Marta dahil sa tinagal-tagal ng panahon. Muli niyang nakasama ang ama sa paglalakad. At bago pa man sumapit ang tanghalian, nakarating na ang mag-ama sa tahanan. Hindi maiwasang mapatanong ng mga kahapitbahay kung papaano muling nakapaglakad ang ama. Ang tanging tugon na lamang ni Marta, may tumulong sa kanila para tuluyan itong gumaling. Samantala, pagkapasok ng tahanan ay naabutan ng dalaga na kumakain ang bunsong kapatid. Kaagad nitong niyakap ang ama na makita na maayos na ang kalagayan. Hinayaan na muna ng dalaga na makapagpahinga ang ama. Hindi pa man natatapos na kumain ang magkapatid, narinig ni Marta ang pagtawag ng ama sa pangalan. Dito masinsinang kinausap ni Mang Rocco si Marta at sobra ang pasasalamat. Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Niyakap na lamang na mahigpit ang ama. Magmula ng araw na yon, naging magaan ang araw-araw na gawain ni Marta. Patuloy pa rin ito sa pamamasukan bilang kasambahay. Hindi na niya pinayagan pa ang ama na magtrabaho bagkus nanatili na lamang sa tahanan para bantayan ang bunsong kapatid. Isa sa mga naging libangan nito ay pag-aalaga ng mga manok at paggawa ng walis na ibinebenta tuwing linggo sa bayan. Dahil sa sitwasyon, naging kampante kahit papano si Marta. May mga pagkakataong umaga na ito umuwi dahil sunod-sunod ang aktibidad sa tahanan ng amo. Isang araw, dahil sa darating na kaarawan ng amo, nagpaalam si Marta na 2 araw siyang hindi makakauwi. Tuwing ipinagdiriwang ang nasabing kaarawan, enggrande ang handaan kaya bago pa man sumapit, halos wala ng pahinga ang mga katulong. Lahat ng may impluwensyang tao sa lugar dumadalo kaya naman hindi na tumutol ang ama.
at kagad pinayagan si Marta. 5:00 ng hapon, araw ng Biyernes. 1 oras bago magumpisa ang pagdiriwang sa kaarawan ng amo ni Marta. Punong-puno na ang buong bakuran ng mga bisita. Karamihan sa mga ito, masasabing nasa mataas na antas ng pamumuhay dahil sa uri ng kasuotan. Lahat ng mga katulong sa tahanan na yon, abala sa paghahain ng mga pagkain kabilang na si Marta. Habang nasa kusina, biglang may tumapik sa balikat nito. At nang lingunin, nagulat nang makita ang kapitbahay na naghahabol ng hininga. At halos maligo na ang buong mukha sa pawis. Kagad naman itong pinaupo ni Marta. Binigyan pa ng tubig. Nang makaramdam na ng kaunting ginhawa, ibinalita nito ang nangyari sa loob ng tahanan. Dahil sa gulat ng dalaga, sa mga katrabaho na lamang siya nakapagpaalam. Kailangan na nitong makauwi sa tahanan. Tinakbo ni Marta ng halos 1 oras lamang ang mahabang daanan pauwi sa kanila. Kahit paulit-ulit na nasusugatan dahil sa mga naaapakang mga bato. Hindi niya alintana pa ang sakit at wala nang iba pang gusto ng mga oras na yon kundi marating ang tahanan. Hindi pa man nakakapasok sa pinto ng bahay, sumalubong na kay Marta ang bunsong kapatid. Tanging salitang tulong na lamang ang nabanggit ni Naldo. Walang ano-ano'y nawalan ito ng malay nang subukan itong buhati ng dalaga. Biglang may dumaloy na dugo sa lupa na nagmumula sa likod na parte ng ulo ng kapatid. Dahil sa sobrang pagkataranta, nagsisigaw si Marta. Tinawag pa nito ang ama para humingi ng tulong. Ngunit tila walang nakakarinig. Hindi man sigurado sa ginagawa, ngunit binigkis na lamang nito ang ulo ng kapatid gamit ang kapirasong tela. Nang subukang ilapat ang muka sa ilong ng kapatid, hindi na ito humihinga. Binalot ng takot ang buong katawan ni Marta. Hindi na ito makagalaw sa pwesto habang tulalang nakatitig sa kapatid. Maya-maya pa, dahan-dahang naglalakad papalapit si Mang Rocco. Sa nanginginig na boses, humingi ng tulong si Marta. Pagkalapit ng ama sa anak, tinitigan lamang siya nito. Walang ano-ano eh. Tumawa ng napakalakas na tila tuwang-tuwa sa nakikita. Dito na napakunot ang noo ni Marta. Tay, nakikita niyo po ba ang nangyayari? Ano po bang nakakatawa? Tay, hindi na po humihinga si Naldo. Tulungan niyo naman po kami. Wika ni Marta. Nang mga oras na yon, imbis na makatulong ay walang ibang ginawa ang ama kundi tumawa. Dahil sa sitwasyon ng kapatid, lakas loob na itong kinarga ni Marta at binagtas ang daan palabas ng bundok. Kahit batid na hindi na humihinga ang bunsong kapatid, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na mapagaling si Naldo sa pamamagitan ng albularyo. Kahit pa may kabigatan ang kapatid, pinipilit pa rin ni Marta na tumakbo. Hanggang sa bigla siyang natisod at nabagsak ang kapatid. Napahagulgol na lamang sa kakaiyak ang dalaga. Kabayaran. Ito ang kabayaran ni Rocco sa lahat ng kasalanang nagawa niya sa grupo. Mahirap mang tanggapin. Ngunit hindi na muli pang mabubuhay ang kapatid mo, Marta. Sumunod ka sa akin.
At ito na ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Wika ni Gabay na bigla na lamang sumulpot sa gilid ng dalaga. Napatitig na lamang si Marta sa lalaki. Samantala, kagarang dinampot ni Gabay ang walang buhay na si Naldo. Naglakad ito papalabas ng bundok. Dahil magulo at hindi maintindihan ni Marta ang mga nangyayari, patuloy lamang ito sa pagsunod hanggang sa marating nila ang dating tahanan, kung saan nagamot ang amang si Mang Rocco. Pagkabukas ng pinto, dito bumungad ang ama na nakaupo sa gitna ng nakapabilog na mga itim na kandila. At ang nakaagaw ng atensyon sa dalaga, ang nakapatong na sungay sa ulo nito. Kaya naman, nilapitan at nabatid na parehong-pareho ito sa mga nakitang imahe ng sungay na nakaukit sa mga puno. Ay, ano po bang nangyayari? Bakit po ba kayo may ganyan? At ano pong ginagawa niyo dyan sa loob? Tanong ni Marta. Hindi naman nagsalita pa si Mang Rocco. Tinitigan lamang ng masama ang dalaga. Samantala, muling naagaw ang atensyon niya nang makita na nilagay na ang labi ng kapatid sa isang kahong kulay ginto. Walang pag-aatubiling tumakbo papalapit si Marta. Ngunit hindi na napigilan ni Marta si Gabay sa ginagawa. Tanging pagsigaw at iyak na lamang ang nagawa nang tuluyan itong ipasok sa kwarto. Kahit masilayan man lang kung saan dadalihin ang kapatid, hindi rin pinayagan si Marta. May kung anong puwersa na patuloy tumutulak sa dalaga at maya-maya pa, lumapit ang matandang manggagamot na nakapagpagaling sama. Napakaswerte mo, Iha. Dalawa kayo sa pinagpilian ng tatay mo. Mas pinili kanyang buhayin kesa sa kapatid mo. Wika ng matanda. Hindi makapagsalita si Marta at pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Hindi nagtagal, lumabas na rin sa silid si Gabay. Lumapit ito kay Marta at inabot ng isang maliit na uri ng sungay, kapareho sa suot ng ama. Ayon dito, yun ang tinusok ng ama sa likod na bahagi ng ulo ng kapatid, dahilan para tuluyan itong mawala ng buhay. Pagkahawak ni Marta sa sungay, bigla itong nakaramdam ng panghihina ng buong katawan. Sa muling pagdilat, nasa tahanan na ito at nasilayan ang nagbabantay na si Gabay. Tinanong ni Marta kung nasaan ba ang bunsong kapatid. Ang tanging naisagot na lamang ng lalaki, nasa mabuti ng kalagayan si Naldo. Nang mga oras na yon ay kalmado ang dalaga, kaya maayos niyang naitanong kay Gabay ang mga hindi maintindihan. Ayon sa pagsasalaysay ni Gabay, nang mga oras na nawala ng liwanag habang ginagamot si Mang Rocco, ibinaon na sa katawan nito ang sungay na kasalukuyang tanga ng ama. Yun ang dahilan kung bakit nakabalik sa dati ang pangangatawa ni Mang Rocco. Dagdag pa ni Gabay, kasama si Mang Rocco sa samahan na walang paniniwala sa Diyos, kaya tanging imahe ng sungay ang kanilang sinasamba. Nang tangkain itong magbalik loob sa simbahan dahil sa panghihikayat ng asawa, dito na nagsimula ang kalbaryo ni Mang Rocco. Nagumpisa sa pagkabalisa hanggang sa naparilisa ang buong katawan. Ayon pa kay Gabay,
Ito ang parusa sa tuwing may nagtatangkang tumalikod sa grupo. Kaya naman ang muli itong dalhin sa sinasambahan. Pinapili siya na matandang magagamot at pinuno ng grupo. Kung sino sa mga anak ang gusto niyang ialay. Mas pinili nitong buhayin si Marta dahil tanging ito na lamang ang pwedeng kabayaran sa lahat ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Isa rin sa pinataw na parusa dito ay ang pagpatay sa sariling anak. Sa kasalukuyan, maaaring buhay pa ang katawan ni Mang Rocco. Ngunit iba na ang kaluluwa na nasa loob. Dahil sa mga narinig, hindi malaman ng dalaga ang nararamdaman. Wala na ring iba pang maibatong tanong dahil hindi pa rin niya lubos na matanggap ang mga pangyayari. Hindi nagtagal. Nagpaalam na si Gabay at ayon dito. Sinisigurado lamang niya na magising ang dalaga. Buong maghapon na walang ibang ginawa si Marta kundi manatili sa loob ng tahanan. Nangihina pa din ang buong katawan. Pilit iniintindi ang mga nangyayari. Dahil sa sobrang kalungkutan, halos isang linggong nanatili si Marta sa loob ng tahanan. Maging ang mga katrabaho nito. Dinadalaw na siya ngunit nagbili na lamang na iparating sa amo na hindi pa niya kakayaning bumalik. Mahirap man. Ngunit sa pagdaan pa ng ilang araw, natanggap na rin ng dalaga ang mga pangyayari. Nagawa pa nitong bumalik sa lugar kung saan huling nakita ang ama at kapatid. Ngunit iba na ang mga taong naroon. Bagamat grupo pa din ito ng mga sumasamba sa nasabing imahe ng sungay. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang kakilala. Baging si Gabay ay hindi na rin niya nakita pa sa lugar. Walang nakakaalam patungkol sa nangyari sa ama at kapatid. Ang tanging sigurado na lamang ni Marta, doon niya huling nakasama ang pamilya. Dahil wala namang pinagbago ang lugar. Halos linggo-linggong bumabalik ang dalaga sa pag-asang may makapagsabi patungkol sa bangkay ng kapatid. Ngunit naging mapait ang kapalaran para sa kanya. Sa paglipas ng maraming panahon, dahil kinakailangan niyang ipagpatuloy ang buhay, nilisan ni Marta ang lugar baon ang lahat ng mapait na alaala. Magpasa hanggang ngayon na matanda na, hindi pa rin maintindihan ang mga nangyari. Wala naman siyang mapagtanungan patungkol dito. Dahil karamihan ng mga tao, hindi maniniwala sa baon niyang kwento. Patungkol sa sinasambang imahe ng sungay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Bella. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Mula pagkabata, agupansin na sa baryo ang kagandahan ng dalagang si Bella. Ngunit dahil sa pagiging istrikto ng kuya, ni isang lalaki ay walang makalapit sa dalaga. Ikaw, Bella, palagi kang nakatambay dyan sa labas ha. Ang pangit kayang tignan, lalo na't babae ka. Puna ni Joshua. Napakamot na lamang sa ulo si Bella. Dahil wala na namang tigil ang kuya sa sermon sa kanya. Kuya, wala naman po akong ginagawang masama. Nakatingin lang naman po ako sa mga naglalaro Pangangatwira ni Bella.
Nanonood? O nagpapapansin ka? Naku, tigilan mo ako sa palusot mong baluktot ah. Alam ko na yung mga ganyan eh. Parang hindi naman ako dumaan sa edad mo. Muling wika ng kuya. Napasimangot na lamang ang dalaga at napayuko. Alam niyang hindi siya mananalo sa kuya. Narinig naman ni Tatay Luis ang usapan ng magkapatid. Kaya kagad niyang nilapitan ang mga ito. Ay nako, hayaan mo na yung kapatid mo Joshua. Dalaga na si Bella eh. Kaya naman wala kang magagawa. Kung gusto niya magpapansin sa mga kalalakihan, basta wag niya nang kakalimutan ng mga bili natin sa kanya. Pangaral ni Tatay Luis. Tay, hindi ko naman po nalilimutan ng mga bili niyo sa akin eh. Tsaka magtatapos po ako ng pag-aaral. Itong si kuya lang talaga. Napaka-stricto eh. Parang walang tiwala sa akin. Tugon ni Bella. Pinoprotektahan lang naman kita. Ibiniling ka sa akin ni nanay bago siya mawala. Gusto ko lang naman tuparin sa kanya yung pangako ko ah. Kaya pakiusap lang tay. Hayaan mo kung disiplinahin tong kapatid ko. Wika ni Joshua. Wala nang nagawa pa si Tatay Luis. Lalo na't hindi naman niya kaano-ano si Bella. Si Tatay Luis ay ama ni Joshua. Samantalang si Bella naman ay anak sa ibang lalaki ng ina. Matagal na itong wala. Kaya naman sobrang magigpit si Joshua sa kapatid. Hindi naman ito makontra ni Tatay Luis. Dahil ayaw nitong pangunahan ang anak. Lalo na't nasa tamang edad naman na ito. Bahala ka Joshua. Kung ano ang desisyon mo. Basta ang akin lang. Matanda ka na at alam mo na kung ano ang makakabuti para sa kapatid mo. Kaya sige. Hindi na kita papakialaman. Wika ni Tatay Luis. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na ang matanda. Samantalang si Bella naman, padabog na pumasok ng silid. Napabuntong hininga na lamang si Joshua at napahilamos. Napaisip ito kung tama ba ang ginawa sa kapatid. Umiiyak lamang si Bella sa silid habang yakap ang malambot na unan. Hindi nito maintindihan ang kuya. Naiinis lamang sa tuwing sinasabi ni Joshua na para din sa kanya ang lahat ng sinasabi. Ilang sandali pa ang lumipas. Napagtanto ni Joshua na masyado na itong mahigpit sa kapatid. Kaya naman, kaagad niyang pinuntahan ang kapatid at sinabi ang saloobin. Bunso, andiyan ka ba? Pwede ba akong pumasok? Gusto ko lang kausapin ka para malinaw ko yung sarili ko sa'yo. Wika ni Joshua. Kaagad namang pinunasan ni Bella ang luha sa mga mata. Ayaw nitong makita siya ng kuya na umiiyak. Gustong ipakita ng dalaga na malakas siya sa harapan ni Joshua. Pasok po. Pasensya ka na kuya kung nagtampo ko sa'yo kanina. Wala naman kasi akong ginagawang masama eh. Sinigawan mo ko kagad. Wika ni Bella. Naupo naman sa tabi ng kapatid si Joshua. Pinunasan nito ang luha ng kapatid, kasabay ng pagngiti. Pasensya ka na bunso ha. Kasalanan ko din naman eh. Masyado lang talaga akong nag-aalala sa'yo. Pero sa tingin ko, sumobra nga ako kanina. Hindi ko alam kung paano ka aalagaan ngayong dalaga ka na eh. Gusto ko lang naman tuparin yung pangako ko kay nanay. Napagtapusin ka ng pag-aaral. Kaya nga huminto ako eh. Para makapagtrabaho at para din yun sa'yo. Wika ni Joshua. Iniisip mo nga ako kuya.
Pero nakakalimutan mo naman ang sarili mo. Masyado kang nakatuon sa akin eh. Malaki na po ko. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya hindi mo na ako dapat intindihin pa. Magsaya ka sa buhay mo. Sulitin mo ang buhay na meron ka. Magtiwala ka lang po sa akin. Pangako, hindi naman kita bibiguin eh. Ayokong salangin lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo mo sa akin. Tugon ni Bella. Naluha naman si Joshua sa sinabi ng kapatid. Kaagad niyang niyakap si Bella. Salamat bunso ah. Siguro nga tama ka eh. Masyado ako nag-aalala sa'yo. Hayaan mo. Mula ngayon, hayaan na kitang magdesisyon para sa sarili mo. Pero bawal ka pa magnobyo ah. Muling paalala ni Joshua. Kaagad namang napangiti si Bella sa sinabi ng kuya. Matapos makapag-usap, umalis na si Joshua ng silid. Nagpahinga naman si Bella. Sa pagdaan ng mga araw, kagaya ng sinabi ni Joshua, hinayaan nito ang kapatid na magpasya para sa sarili. Palagi namang inaalala at sinusunod ng dalaga ang mga bilin sa kanya ng kuya. Hanggang sa nakilala ni Bella si Lucas, isa sa mga kaklase. At dahil bago lang sa eskwelahan, kaya naman inatasan ng guro si Bella na ito ang magsilbing tour guide sa bagong estudyante. Noong una ay naiilang pa si Bella kay Lucas. Lalo pat hindi ito sanay na may kasamang lalaki o kahit ibang tao. Sinubukan pa ni Bella na sabihin sa guro na iba na lang ang atasan. Ngunit wala nang nagawa pa ang dalaga kundi ang sumunod. Ako nga pala si Bella. Matagal na ako dito sa eskwelahan. Ako nga pala ang magsisilbing guide mo. Pagpapakilala ni Bella. Hindi naman nagsalita si Lucas. Tumango lamang ito sa sinabi ng dalaga. Inilibot ni Bella ang bagong kamag-aral sa eskwelahan. At ilang sandali pa, bigla na lamang nagsalita si Lucas. Ayos na ako. Kabisado ko na ang buong eskwelahan. Hindi mo na ako kailangan samahan pa. Halata naman sa kinikilos mo na naiilang ka sa akin eh. Wika ni Lucas. Bahagya namang nahiya si Bella dahil totoo naman ang sinasabi nito. Pasensya ka na Lucas ha. Hindi talaga ako sanay na may kasamang ibang tao na hindi naman malapit sa akin. Medyo ilag kasi ako sa tao eh. Lalo na't mahigpit ng kuya ko. Wika ni Bella. Ayos lang. Naiintindihan ko naman eh. Sige na, mauna na ako ah. Baka may gagawin ka pa o baka hinihintay ka ng kuya mo. Tugon ni Lucas. Nakahinga naman ng maluwag si Bella nang umalis ang binata. Dali-dali namang umuwi ng tahanan ang dalaga. Pagkarating sa tahanan, kaagad naman itong sinalubong ng kuya. Nakataas ang kilay at nakapamewang pa. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ang uwian nyo, di ba? Magpaliwanag ka nga sa akin. Tanong ni Joshua. Dali-dali namang tumugon ang dalaga. Pasensya ka na kuya. Hindi ko naman sinasadya na mahuli ng uwi. Naatasan ako ng guro namin na ilibot ang bago naming kaklase. Hindi pa siya pamilyar sa lugar. Mabuti na nga lang. Napansin ni Lucas na nahiilang ako sa kanya. Kaya pinauwi na niya ako kaagad. Tugon ni Bella. Napatango na lamang si Joshua. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil hindi siya napagalitan ng kuya.
Ganun ba? Sige, magbihis ka na nga sa kwarto mo at nang makakain na tayo. Kanina pa ako nag-iisip kung saan ka nagpunta eh. Hindi mo naman ugali na mahuli ng uwi. Pero matanda ka na. Alam kong tutupad ka sa napag-usapan natin. Wika ni Joshua. Natuwa naman si Bella sa mga sinabi ng kuya. Niyakap pa niya ito na tila naglalambing. Salamat kuya. Pinapayagan mo na ako. At hindi mo na ako sinisermonan kagaya ng dati. Wika ni Bella. Sus, andiyan ka na naman sa palambing-lambing mo ah. Akala mo naman madadaan mo ko dyan. O siya, magbihis ka na nga dun na makapagpalit ka ng damit. Amoy pawis ka na eh. Kumain ka na rin dyan ah. Nagluto si tatay ng paborito mong adobo. Tugon ni Joshua. Mabilis namang nagpunta sa silid si Bella at nagbihis. Paglipas ng ilang araw, palagi nang inuutusan ng guro si Bella na turuan ang bagong estudyante. Si Bella ang pinakamatalino sa klase. Kaya naman sa tuwing may bagong estudyante, siya ang inaatasan ng guro. Habang tumatagal, napapansin ni Bella na tila palaging tumitingin sa kanya si Lucas. Napakunot ang noo ni Bella nang minsang lumapit sa kanya si Lucas at binigyan siya ng bulaklak. Bella, nakakayaman pero pwede ba akong manligaw sa'yo? Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo eh. Wika ni Lucas. Naku, pasensya ka na Lucas ha. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Mahigpit ang kuya ko. At nangako ko sa kanya, hanggat hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako magdonobyo. Tugon ni Bella. Napatango na lamang ang binata sa sinabi nito at sinabing, sige Bella, maghihintay ako sa'yo. Hanggang sa makapagtapos tayo ng pag-aaral. Ilang semestre na lang naman eh. Kaya pwede na kitang ligawan. Muling wika ng binata. Pero hindi ko may papangako ha. Ayoko magpaasa ng tao. Lalo na kung hindi ako sigurado. Diretsahang tugon ng dalaga. Malinaw namang kay Lucas na hindi siya gusto ng dalaga. Ngunit hindi ito huminto na suyuin si Bella. Nakarating naman kay Joshua ang panliligaw nito sa kapatid. Kaya kagad naman itong pinagsabihan ang dalaga. Malinaw naman siguro sa'yo ang usapan natin Bella no? Ano itong nalalaman ko na nililigawan ka ng bagong estudyanteng yon? Tanong ni Joshua. Si Chris na naman ba ang nagsabi sa'yo kuya? Hindi ko nga pinayagan si Lucas na manligaw sa akin eh. At di ko rin naman siya gusto. Kaya huwag ka mag-alala. Natatandaan ko at malinaw sa akin ang usapan nating dalawa. Tugon ni Bella. Mabuti naman kung ganun. Mabuti na yung malinaw. May nagsabi lang sa akin na tinanong kita kaagad. Para naman maging malinaw sa akin. Siyempre, ayoko namang maniwala kaagad sa sinasabi ng ibang tao. Mas gusto ko na ikaw mismo ang magsabi sa akin. Tsaka magsinungaling ka man sa akin. Malalaman ko pa rin naman ang totoo eh. Muling wika ng kuya. Hindi na nagsalita pa si Bella. Dali-daling pumasok ng kwarto. Sa totoo lang, naiinis ito sa asta ng kuya. Dahil unti-unti na namang bumabalik ang pagka-istrikto nito. Ngunit alam ni Bella na para sa kanya ang ginagawa ng nakakatandang kapatid.
Kaya upang hindi na mag-isip pa ng masama si Joshua, iniwasan ni Bella si Lucas. Hanggang sa isang araw, hindi alam ng dalaga na kinausap pala ng kuya si Lucas ng palihim nang minsang pumunta ito sa paaralan. Ah, ikaw pala ang kuya ni Bella. Masaya ako makilala ka. Ano palang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako pinatawag kay Chris? Tanong ni Lucas. Hindi naman nagustuhan ni Joshua ang tono ng pagsasalita ng binata. Layuan mo ang kapatid ko. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Kaya hindi niya kailangan ng isang katulad mo. Hindi rin ako nagpagod at nagsakripisyo para lang mapunta ang kapatid ko sa isang kagaya mo. Tugon ni Joshua. Tama nga ang sinabi ng kaklase namin tungkol sa'yo. Isa kang hambog at mayabang na tao. Nasa tamang edad na si Bella. Kaya dapat nahayaan mo siya na magpasya para sa sarili niya. Muling wika ni Lucas. Dahil sa inis ni Joshua, sinuntok nito ang binata. Ngunit hindi naman nagpatalo si Lucas at nagpalitan na sila ng pagsuntok. Ang lakas ng loob mong sagutin ako ng ganyan ah. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan namin magkapatid. Kaya ganito ako sa kanya. Ayoko maranasan niya ang mga bagay na naranasan ko. At bilang nakakatandang kapatid ni Bella, gusto kong masigurado na maayos ang kinabukasan ng kapatid ko. Wika ni Joshua. Wala akong paki sa mga sasabihin mo. At ito ang tatandaan mo ha. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Matuto kang ilugar ang sarili mo. At tuturuan kita ng leksyon ng magtanda ka. Pagbabanta ni Lucas. Matapos bitawan ang mga salitang yon, umalis na ito. Hindi naman pinansin ni Joshua ang banta sa kanya ng binata. Dali-dali na itong umuwi ng tahanan. Hindi nagpakita sa kapatid at pilit iniwasan para hindi mapuna ang pasa sa muka. Pagpasok sa eskwelahan kinabukasan, laking gulat nito nang marinig ang usapan ng mga kaklase. Kaagad namang hinila ni Bella si Chris para kausapin. Ano naman bang ginawa niyo ni Kuya? Ikaw, di ba sinabihan na kita? Huwag kang mag-alala sa akin. Bakit pa palagi kang nagsusumpong kay Kuya? Wika ni Bella. Si Chris ay kababata ng dalaga. Mula noon, may pagtingin na si Bella sa binata na hindi alam ng kuya nitong si Joshua. Matagal na wala noon si Chris dahil pumunta ito sa Maynila para mag-aral. Ngunit kalaunan, bumalik ito sa probinsya upang doon na lamang ipagpatuloy ang pag-aaral. Malapit si Chris sa kuya ni Bella. Kaya naman malakas ang loob nito na siya ang pipiliin ni Bella balang araw. Kaya binabakuran niya ang dalaga. Wala naman akong ginagawang masama eh. Ang kuya mo ang pumunta dito at sinugod si Lucas. Hindi ko na alam kung ano bang nangyari. Nakita ko na lang na sinuntok ni Lucas ang kuya mo. Nagkasagutan pa nga silang dalawa eh. Teka nga, bakit parang kinakampihan mo pa si Lucas? Tugon ni Chris. Hindi naman sa kinakampihan. Pero dapat, hindi na mangyalam si Kuya. Sinigurado ko naman sa kanya na hindi ako magdonobyo ah. Hanggat hindi ako tapos sa pag-aaral. Minsan talaga, sobra na si Kuya eh. Hindi na nakakatuwa mga ginagawa niya. Para bang wala siyang tiwala sa akin. Mabuti pa si Tatay Luis. Hindi kagaya niyong dalawa ni Kuya.
na palagi na lang nakabantay sa akin. Wika ni Bella. Dali-dali itong tumalikod at umalis sa harapan ni Chris. Nakita at narinig naman ni Lucas ang mga sinabi ni Bella. Kaya napangiti ito. Nakita ni Chris ang pagngiti ng karibal. Kaya kagad niya itong nilapitan at kinausap. Ano, masaya ka pa ngayon nagalit si Bella sa kuya niya? Ano bang motibo mo sa paglapit kay Bella? Tanong ni Chris. Tumawa lamang si Lucas at napailing. Bakit? Takot ka bang maagawan? Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman talaga gusto sa Bella eh. May plano lang ako. Kaya ako ginagawa ang lahat ng ito. Tugon ni Lucas. Nakangisi itong umalis. Hindi maintindihan ni Chris kung ano nga ba ang pakay ni Lucas sa magkapatid. Dali-dali naman itong pumunta sa tahanan ng magkapatid. Ibinalam ang sinabi ni Lucas sa kanya. Layuan mo si Lucas, Bella. May masama siyang balak sa inyo ni Kuya Joshua. Sigurado ko may pinaplano siya laban sa inyo. Sa kanya mismo yun ang galing. Wika ni Chris. Ngunit hindi naman kagad naniwala si Bella. Pakiramdam ng dalaga. Sinisiraan lang nito si Lucas sa kanya. Ano bang problema niyo kay Lucas? Sinabi ko naman, di ba? Hindi ko siya gusto. Bakit kailangan mo pa siyang siraan? Nilayuan ko na nga yung tao eh. Dahil ayoko ng gulo. Pero kayong dalawa yung nagpapalaki eh. Wika ni Bella. Pinoprotektahan ka lang naman namin eh. Malakas ang kutob ko na may masama siyang motibo sa'yo. At sa kuya mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, edi ikaw na lang umalam. Hindi ko naman pinipilit na maniwala ka sa akin eh. Ang sa akin lang, binalaan na kita. Tugon ni Chris. Bakit ba pinagtatanggol mo ang lalaking yun? Bukod sa walang modo eh. Ramdam ko din na wala siyang gagawing mabuti. Kung ako sa'yo, Bella, layuan mo na ang lalaking yun. Hindi siya ordinaryong tao. Sabat ni Joshua. Napailing na lamang si Bella sa mga sinabi ng dalawa. Narinig naman ni Tatay Luis ang usapan ng mga ito. Hayaan niyo si Bella. Kung ayaw niyang maniwala, edi wag. Hayaan niyo siyang umalam kung tama ba o mali ang mga paratang niyo sa manliligaw niya. Sa totoo lang, naiintriga rin ako sa katauhan ng Lucas na yan. Para bang pamilyar din sa akin ang pangalan eh. Hayaan mo, Bella. Sasamahan kitang alamin ang katotohanan eh. Wika ni Tatay Luis. Hindi na po kailangan, Tay. Ako na lang po mag-isa nang matapos na ang usapang ito. Gusto ko po kayong paniwalaan pero ayoko naman pong manghusga ng kapwa. Tugon ni Bella. Matapos ang pag-uusap na yon, pumasok na sa silid ang dalaga. Nag-isip ito ng plano kung paano malalaman kung tama ba o mali ang mga sinasabi nila Joshua. Kinabukasan, kaagad na kinausap ni Bella si Lucas at humingi ng pasensya sa ginawa ng kuya. Laking tuwa naman ng dalaga nang yayain siya ni Lucas sa bahay nito. Dahil ito mismo ang plano ni Bella. Isinama ni Lucas si Bella sa tahanan. Nakita naman ni Chris na paalis ang mga ito. Kaya kagad niya itong sinundan. Nang makarating sa tahanan ni Lucas, pinainom nito ng tubig ang dalaga at bigla na lamang nawalan ng malay si Bella. Sa wakas, makakaganti na rin ako sa kuya mo.
At lalong-lalo na sa Tatay Luis mo. Nang dahil sa kanila, namatay ang pamilya ko at naulila. Maghihiganti ako at buhay mo ang kapalit. Wika ni Lucas. Tumawa pa ito ng napakalakas na tila demonyo. Kinilabutan si Chris nang marinig ang mga sinabi nito. Lalo na magpalit ito ng anyo. Dali-daling umuwi ng bahay si Chris upang ipaalam kay Joshua ang nangyari at nasaksihan. Ano ka mo? Aswang si Lucas. Sabi ko na nga ba eh. Tama ang hinala mo, Joshua. Puntahan na natin si Bella bago pa mahuli ang lahat. Wika ni Tatay Luis. Kagad na nag-ayos ang mga ito. Naghanda ng mga gagamitin sa pakikipaglaban kay Lucas. Nagsimula ng mag-usal ng orasyon si Tatay Luis. Nang makarating sa bahay ni Lucas, nanlaki ang mga mata nito nang makita sila Joshua. Paano? Paano nyo nalaman na nandito ako? Kahit kailan talaga. Balakid talaga kayo sa mga plano ko. Wika ni Lucas. Walang kaalam-alam ang kapatid ko sa mga nangyari noon. Kaya pwede ba? Pakawalan mo na siya at kami ang harapin mo. Tugon ni Joshua. Dapat nang nakita mo ko, pinatay mo na kaagad ako. Para hindi ko na natuloy ang mga plano ko. Pero utu-utu ka eh. Hindi mo kaagad ako nakilala. Sana noon pa lang, pinatay niyo na ako. Kagaya ng walang awa niyong pagpatay sa pamilya ko. Wika ni Lucas. Si Joshua ay isang antingero na minana pa kay Tatay Luis. Ngunit inilihim niya yung kay Bella para protektahan ito laban sa mga kaaway. Pero dumating na ang kinakatakutan. Nasa harapan na niya ngayon si Lucas. Isa sa mga aswang na pinakawalan at binigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit nagkamali pala sila ng pasya. Kagad nag-usal ng orasyon si Tatay Luis. Sumugod naman si Joshua upang kalabanin si Lucas. Habang nagkakagulo, kagad namang nilapitan ni Chris si Bella upang kalagan. Ngunit nahawakan ito ni Lucas at hinagis sa ere. Babaliin pa sana nito ang leeg ng binata. Mabuti na lamang ay napigilan ito ni Joshua. Nagpalitan ng pag-atake si Tatay Luis at Joshua sa aswang. Suntok, sipa at orasyon ang ginawa ng mag-ama. Nagising naman si Bella sa kaguluhan at nanlaki ang mga mata. Nang makita si Lucas na iba na ang itsura. Nagkaroon ito ng sungay. Humaba ang ngipin at kuko. Meron ding malapad na pakpak. Ano bang nangyayari? Bakit kayo nagkakagulo? At isa pa, bakit mo ko tinali dito, Lucas? Pakawalan mo nga ako. Wika ni Bella. Umagalpak naman ng tawa si Lucas na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napakamangmang mo talaga, Bella. Wala kang kaalam-alam sa mga ginagawa nitong dalawa? Ang kuya mo, isa siyang mamamatay tao. Ganon din ang tatay-tatayan mo. Pinatay nila ang libo-libong mga tao. Kasama na doon ang pamilya ko. Tugon ni Lucas. Ginawa lang naman namin ang tama. Huwag kang gumawa ng kwento, Lucas. Alam mo na kayo ang mali. Ginagampanan lang naman namin yung tungkulin namin sa mundo eh. Yun ang supili ng mga kagaya nyo. Ikaw nga, di ba? Binigyan ka namin ng pagkakataon. Pero sinayang mo lang. Puro kasamaan lang ang nasa isipan mo.
Wika ni Joshua. Ano pang saysay ng pangalawang pagkakataon na binigay niyo? Kung wala na, mga magulang ko na siyang inspirasyon ko sa buhay. Oh, nagkamali ang pamilya ko. Pero sana, binigyan niyo rin sila ng pangalawang pagkakataon para baguhin ang sarili nila. Pero masyado kayong sakim eh. Sarili niyo lang yung iniisip niyo. At ang mga kagaya niyo, hindi niyo naiintindihan ng mga katulad namin. Tugon ni Lucas. Inundayan nito ng suntok si Joshua. Kaya naman napasukan ng dugo ang binata. Kaagad namang bumawi si Tatay Luis para sa anak. Mabilis itong kumilos at kagaya ng kidlat. Hindi namalayan ni Lucas ang pagdating. Kaya naman tinamaan ito sa panga at nagtalsikan ang mga ngipin. Nang makahanap ng tiyempo, kaagad namang pinakawalan ni Chris si Bella. Hinila na niya ito palayo. Ngunit matigas pa din ang ulo ng dalaga. Hindi natin pwedeng iwanan sila tatay at kuya doon. Kailangan nila ng tulong natin. Wika ni Bella. Mas mahihirapan lang sila na kumilos kapag naroon tayo. Bella, malakas si Lucas. Hindi natin siya katulad. Kaya mas mabuti na umalis na tayo. Dahil makakasagaba lang tayo sa kanila. Tugon ni Chris. Ngunit bumalik pa rin si Bella sa kinaroroonan ng kuya at tatay-tatayan. Kaagad namang dumampot si Bella ng kawayan. Pinatulis niya ito gamit ang maliit na punyal sa bag na palaging dala pang proteksyon sa sarili. Nagtago ang dalaga sa gilid. Naghintay ng tiyempo para saksakin ng aswang. Kitang-kita ni Bella kung paano sinuntok at kinalmot ni Lucas si Joshua. Nagsisisi ang dalaga na hindi siya nakinig sa mga sinabi ng kuya, maging ni Tatay Luis at ni Chris. Kaya kahit kinakabahan at natatakot, nanatili pa rin si Bella dahil nais niya na siya mismo ang tumapos sa kaguluhan. Hindi inaasahan nila Joshua ang lakas na meron si Lucas. Napatumba sila ng aswang. Nang humandusay na sa lapag sila Joshua, kaagad namang nilapitan ni Lucas ang kuya. Akmang gigilitan ito ng leeg. Kaya kaagad kumilos si Bella. Sinaksak ang pinatulis na kawayan sa leeg ng aswang. Dahil sa galit, naitulak nito si Bella at nawala ng malay ang dalaga. Nanghina naman si Lucas sa ginawa ni Bella. Kaya naman yun na ang naging hudyat nila Tatay Luis upang tapusin na ang labanan. Gamit ang kawayang tinarak ni Bella, isinaksak ito ni Tatay Luis sa dibdib ng aswang. Hindi pa ito nakontento. Gamit ang itak, tinagapan nito ang leeg ng aswang. Kaagad namang binawian ng buhay si Lucas. Inilabas nito ang itim na bertud at dali-dali namang inapakan ni Joshua. Nang masigurado na patay na si Lucas, kaagad na binuhat ni Joshua ang kapatid. Dinala sa tahanan. Mabuti na lamang ay hindi ito nasaktan at nawalan lamang ng malay. Nang magising si Bella, nagpasalamat ito sa kuya maging kay Tatay Luis, pati na rin kay Chris. Humingi pa ito ng patawad. Ngunit sinabi ng kuya na lahat naman ay nagkakamali. Simula ng araw na yon, natuto na si Bella na timbangin ang sinasabi ng kuya. Hindi nito kagad tinitignan na masama ang payo sa kanya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, nakapagtapos ng pag-aaral si Bella. Doon na nag-umpisang ligawan siya ni Chris. Hindi naman tumanggi si Joshua
dahil kilala niya ito. Hanggang sa naging magkasintahan ang dalawa. Naging mag-asawa at nagkaroon ng anak. Laking pasasalamat noon ni Bella. Kung hindi dahil kay Chris, maaaring patay na siya ngayon. Naging aral para kay Bella ang mga nangyari sa kanya. Dala pa rin niya ang lahat ng yon. Hanggang sa pagtanda. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, wala namang masama na pagsabihan natin ang mahal natin sa buhay. Dala lang ito ng ating pagmamahal natin sa kanila. Pero palagi din nating tatandaan, dapat palaging may limitasyon ng isang bagay. Dahil lahat ng sobra ay masama. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.